Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:03 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubto Biyernes, pagdulong sang mga balita, hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good afternoon. Kamusta ang inyong Lunes? Kamay pa no nga naka-recharge, nakapahuway sang weekend para sa panibag-o naman nga semana ng bakbakan na isang obra. Mga biyan, adlaw kita subong sang Lunes, Pebrero 23 tuig 2026. Sa kinaanda na ko ang inyong alagad, Marian Grace Ereniata. Sa aton mga biyan nga pagpangalagad sa programa Balita Sosyal, pasiplatan naton mga abyano ang pagpanghanda diriya sa syudad sang Iloilo para sa palaabuto no nga isa ka summit or ASEAN Summit musad diino na pilian ang syudad sang Iloilo, isa sa mga lugar kung sa diin hiwatan sang meeting no para sa aton nga ASEAN. For the information of everybody, ang Pilipinas mga abyano subong tuig ang chairman sang ASEAN o ang chairmanship nari subong sa aton sa Pilipinas. So istoryahan ta na ano bala ang mga kahandaan, especially no sang aton nga regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Uy, mayong hapon kay Jean Manican Contreveda, nagatutok subong nga hapon no kag syempre mayong hapon sa mga nagliso na sa ila radio sa 585 AM. Good afternoon no sa aton nga mga market vendors, jeepney drivers, taxi drivers. At syempre, hindi naman pagkalimtan nga tamyawon ang aton nga mga overseas Filipino worker, mga bahin sang kalibutan. Good morning, good afternoon, o kung maayong gabi sa inyo. Kabay pang you are all safe. Sabay pa nung tayo ng inyong pagtutok dali sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Asay mga biano sa pagpatpat naton sa kahandaan no diri sa aton sa syudad sang Iloilo para sa ASEAN Summit.
istoryahan taman mga biyano ang pag-umpisa sang aton nga isa sa mga festivals nga handaan man nato no. Especially nga may mga event or may mga events na kita no sa ato man nga paghiwat sang Parao Regatta. So kahapon mga abyan no ang aton nga pagsugod no kumbaga ang official nga pagumpisa sang aton nga Parao Regatta kiti kahapon may ginhiwat mga abyan. Nga isa man ka event dira sa distrito sang Arevalo. So magakuha kita sang update. Ano diri no ang mensahe sang aton man nga Parao Regatta or ang aton no nga IFFI especially nga mi ara kita sa mga especially ang isa sa mayor gid nga event ang aton nga sailing event kahapon no na istorya nato si Dr. Somoza ang chairman or ang chairperson no sa aton nga Parao sailing event and according sa iya mi ara kita sa nga slalom nga or hiwaton subo nga semana kag syempre ang main sailing event naton that will be on Sunday. May pila siya no ka mga impormasyon kung sa din according sa iya kahawat-hawat diri ang pagtaas sang premyo sang mga madaog sa category A, B, and C. Kagiban pagi naton mga biyan nga mga balita lokal patpaton man naton later on. For the meantime, magakuha kita anay sang pinaka-latest nga weather update kaupod no ang aton nga Pag-asa Iloilo. Yes ma'am, good afternoon kag sa aton man mga taglamati sa Radyo Pilipinas. Itest nga weather update naton sa daw sang Lunes, February 23, 2026. Bisa aton nga update, wala kita may monitor nga LPA or bagyo sa sulod or sugat sang PAR, pero ang shear line nag-apekto sa may eastern section sang Southern Luzon kag sa Visayas. Northeast monsoon naman nag-apekto sa the rest of Luzon and easterlies is still affecting the rest of the country. Diri sa aton sa Western Visayas, generally fair weather kita sa subong adlaw pero may mga chances ang mga isolated nga mga pagulan, pangilat kag panag-uob, kapin pa sa hapon kag sa gabihon dala sang easterlies. Ang hangin naton diri sa Western Visayas may kasarangan tubtob mabaskog sa direksyon amihan na sidlangan. Nga maniya magadala sa ang kasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Forecast temperature naton 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak 6:07 kina sa aga magtuno dinhi 5:59 karon sa hapon. Ang naton nga latest weather update, ako si John Baron. Madamo gid nga salamat. Yes. Sir John, as mentioned na kon earlier, no, may ara kita sa paghihiwaton nga summit or Asian Summit diri sa aton sa syudad sang Iloilo, isa sa mga meetings. May we know, Sir John, no, subo nga semana mangimanami bala ang aton nga weather. Yes ma'am, based sa aton nga weather outlook, fair weather kita for the next coming days. Mananagalino may mga chances gyapon kita sa mga isolated nga mga pagulan pangilat kag panagob nga posible magtupa sa hapon kag sa gabi. Pero as of now, sir, may mamanitor bala kita no nga mga lugar diri sa aton sa Western Visayas nga nagaulan? Yes ma'am, actually may nakita kita diri nga nga mga isolated nga rain showers, pero ano man lang siya no ang ginagbay man lang nga mga rain showers, hindi sa base sa paglantaw hindi pa man siya significant, but may mga kita, may na-detect kita nga mga pagulan. Yes. Sir John, klaruhan ko lang liwat ha, diri sa aton sa Western Visayas, is it shoreline o kung easterlies ang nag-aapekto sa aton? Just to clarify ma'am, easterlies aton nga weather system. Okay. Lastly, sir, no, ang imo nga panugyan sa aton nga mga tagpalamati nga nagatutok subong nga hapon. Yes ma'am, mag-monitor lang sa aton nga mga latest weather updates and as always, dala lang permis ang payong kay
kisa from time to time abi naga-inulan kami pa sa hapon kag sa gabi and given nga easterlies kita abi so kisa kung easterlies kung mga mag-udto abi do giinit gina siya or do medyo mainit kag mapaang so mas mayo na may payong kita dala actually hindi lang nagani panangga sa sa ulan nga posible gato pa sa hapon kag sa gabi but panangga man na siya sa sa init sa udto. Yes. With this, Sir John, madamo nga salamat. Yes, ma'am, thank you and mayang hapon. Radyo Pilipinas. There you have it mga abiyano, si Sir John Baron, ang aton nga weather observer gikan sa Pag-asa Iloilo sa pagdulong man sa aton sa pinaka-latest nga weather update. So according kay Sir John, mga abiyano, generally fair weather ang aton nga lauman pero kay hindi naton ma-rule out no ang posibilidad nga basi gulpihada magbubo ang ulan. So much better gino antes kamo maghalin sa inyo balay, gadala kamo sang payong o sang jacket. Subong nga panahon budlay gid ya magkasakit. Aside syempre nga ma-absent ka sa obra, especially kung no work, no pay. Siyempre, ang isa pagidira kung nagamasakit, ang gasto. Mas maayo no nga samtang kaya magbitbit sang payo sulod sa bag o kung kapyutan. At least inaya no ma-make sure naton nga di kita mabasa sang ulan. Philippine Standard Time, 1:14 sa hapon, mayong hapon sa mga taga-Pasig dira nga nagatutok subong nga hapon. Mayong hapon kay Isay kag kay Aliyah. Nagatutok ang nanay gid nila nagatutok subong nga hapon. Mga abiyano, bilang continuation man sang aton nga pagpatpat subong nga hapon, lakip man sa aton nga pag-istoryahan. Speaking of Pasig City, ariha ang syudad sang Pasig, ang mga centenarian dera. Makabato na ng mga biyan sang 150,000 pesos. This is on top sa ginahatag sang national government sa idalom sang aton nga layi. So ang aton nga mga LGU no diri sa Western Visayas, may ara ini sila nga ginahatag, for example 20,000 pesos, 50,000 pesos on top sa ginahatag sang aton nga national government. Sa Pasig City, hindi lang 20k, hindi lang 50k, 150,000 pesos. Kung sang una mga abyan, 100,000 pesos, ginpasakaan pagid sang 50,000 pesos. Wow, sana all. Ini mga abyan, no, according sa aton nga LGU, no, ining pagpataas sang cash gift nga ginabaton or ginahatag sa aton nga mga centenarian is their way of saying thank you no sa contribution sang aton nga mga centenarian. You know, the wisdom no sang aton nga mga lolo kag lola. Amo ini ang nagaserbe mga abyan nga guidance sa aton no nga mga ulihing tubo. So sa syudad sang Pasig, I think no this is Pasig City ang first dari sa aton sa Iloilo nga 150,000 pesos ang ihatag o kon ginahatag. Actually maumpisa ini 2026 or gina-amend no ang city ordinance alin sa 100k ginhimo nga 150,000 pesos. So gin-amend ang una ng city ordinance ang Pasig City para nga mangin 150,000 pesos ang ihatag sa aton nga mga centenarian. So last time mga abyan no less than City Mayor Stephen Palmares ang nagdaho sang 150,000 pesos sa isa ka centenarian gikan mga biyan sa barangay Mambiranan, Pequeño. So makita din no I don't know no kung
Nakita nyo dira sa aton nga Facebook page, but na-post namon dira mga abyan. Ining pagdaho no sang 150,000 pesos sa aton nga centenarian. And once again, this is on top no sa ihatag ya sang aton nga national government. Kiti sa aton nga layi, those no nga mga nakatungtong sa 100 years old, nagabaton ini sila sang 100,000 cash gift, letter of felicitation nga permado sang aton nga presidente, kag certificate of recognition. So blessed gid no katama no ang aton nga mga lolo kag lola dira sa syudad sang Pasig with this adjustment or increase sang cash gift. Kagkaina mga biyano na mention naton ang opisyal ng pagbukas ang selebrasyon sa ika-53 nga Parao Regatta Festival kahapon dira no sa distrito sang Arevalo. Ginhiwat ang aton man nga pagbukas sang sining selebrasyon. O sa diino na naituhay nga mga performance, madinoagon nga costume no, and at the same time mga energetic nga mga performances, mga dancers naton kahapon dira sa opening program. So nagpakita sang ilang teaser performances ang aton nga 5 ka grupo nga magapasakop sa Sinamba sa Regatta. Lakip diri mga abyano sa nagpakita man sang ilang teaser performances. Ang grupo Sidlangan sang Sidlangan Dance Company, grupo Balya Rines del Mandurriao sang Mandurriao National High School. Lagi man diri sang grupo Ilonggo de Saltatore sang Halandoni National High School, Centinelas di Haro sang Haro National High School, kag grupo Danza Fortesa sang Fort San Pedro National High School. Sinuayhan ang mangin madinalagon no, sa ato nga Sinamba sa Regatta. Iwaton mga binang Sinamba sa Regatta on February 28 sa Iloilo Freedom Grandstand. Samtang ang highlights naman no sang Parao Regatta Festival kapareho sang Parao Sailing Competition. As mentioned earlier no, hiwaton ini on March 1 diraya sa distrito sang Arevalo. Kahapon sa aton nga pag-interview ni ara sang 3 ka categories. Category A, B, and C sa aton nga Parao Sailing Event. So sa mensahe naman niya ni John Lex Bayumbong, ang chairman sang aton nga Parao Regatta Festival, ipahayag niya nga ang tema sang selebrasyon nga Sailing Forward Guided by Tradition, nagahatag sang dako nga importansya sa kasaysayan sang paglayag kag sa tradisyon sang Parao Regatta nga ginakabig nga pinakatigulang nga sailing event sa Asia o kon ang oldest sailing event. Kag manaming ini mga abyan ang aton nga Parao Regatta because kita no especially ang mga ulihing tubo, we will be reminded no sang aton nga history. Sang una mga abyan no, sang wala pa ang motor no sa pagpangisda, gausar ini ang aton nga mga perhaps ang aton nga mga lolo kag lola o kung mga lolo kag lola pagidila or ang aton man nga mga tatay. Sang Parao, so wala yan nag-usar sang una no sang motor, so depende ini sa waves, depende ini sa hangin. That's why nga kita no, kita diri sa Iloilo City, despite sa advances no sang teknolohiya, kung
ano pa man nga mga gamit, kita ya ginabalikan naton ang aton nga sinaon na. Ginadumdum naton kung diin kita naghalin. And you know, no, sang gamay ko madumduman ko sang una, basta gani kaagahon, naga-iririda sa dasang una ang mga sakayang pandagat no sa distrito sang Arevalo. So kabay pa no, kung may time kita, pwede kita mag-upod sa mga selebrasyon. Ang slalom mga biyan nga competition kung sa diin no, ipakita diri ang pag-navigate no sang aton nga mga participating or mga competitors naton. Ang pag-navigate nila no sang mga obstacles iwaton ina subong nga semana. So if you have time, magpadulong no sa Arevalo District para maglantaw sang sining nga competition. Philippine Standard Time, 1:23 sa hapon. Sa ibang paginaton mga abyan nga balita, may pagahiwaton nga road closure. Hindi mga abyan sa maabot nga Pebrero 25 para sa pagahiwaton naton nga trillion peso march. So nagpagwa diri no ang aton nga ICTTMO sa traffic advisory para sa trillion peso march nga hiwapton sa February 25. So may ara sang foot parade kag prayer rally nga magaumpisa ini alauna sa hapon. So ang rota mga ben magalabay sa Iloilo Provincial Capital Bonifacio Drive, padulong no sa Luna Street, Tubtub E. Lopez Street, diretso sa Haro Plaza sa atubang sang Haro Cathedral. So kadungan sino ginapangabay ang mga motorista naton nga magalabay no sa sini nga mga ruta nga magpangita sang alternatibo nga ruta padulong sa inyo mga kaladtuan. Mayong hapon kay Manong J.R. Castro at syempre sa aton nga Castro family. Aton no nga mga OFW, ang aton nga mga OFW nga ginasakripisyo no ang ilang nga time with their family. Lamang nga mahataga no sang maayo nga kabuhi ang ilang nga mga pamilya. Diri no sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo no, we always encourage kid no ang mga family sa mga OFW na. If you have nanay, tatay, tiya no o kun mga tiyo or any member of your family na nagaubra abroad, kabay pa from time to time i-check naton sila, i-message naton sila. Simple hello no kung kamusta sa aton nga mga pamilya abroad, dako nga bagay na para sa aton nga mga family. So mayong hapon gid kay Manong JR. Philippine Standard Time, 1:20 sa hapon mga abyan sa aton nga pagbalik. Matapos mga abyan no nga ginpasaka sang aton man nga RDRRMC sa red alert status or ang aton nga RDRRMC sa red alert status ini para no sa aton nga paghiwat sang isa ka meeting in line man sa aton yang ASEAN Summit. Ang aton mga abyan nga Department of Social Welfare and Development Field Office 6 Regional Emergency Operations Center ginbutang man sa red alert status. Hibaluon nato no ano bala ang buot silingon once no nga ang aton nga Regional Emergency Operations Center sa DSWD 6 yara sa red alert status. Kagibaluon taman no ang naka-standby nga mga family food packs and non-food items. Considering ati from time to time no nagaulan, di naton manigar kung kaisa no may mga kauturan kita, especially those living sa mga low-lying areas kag mga landslide prone areas nga ginapa-evacuate.
So gaano ka ready no despite these big nga events sa Iloilo City, how ready ya ang ato nga DSWD6 sa paghatag sang augmentation sa mga relief resources sa mga maapektuhan sang anuman nga kalamidad. Kag syempre hibaloon taman mga abyan ang pagpanagtagno sang DSWD6 sa nga relief resources kag cash assistance sa mga kauturan naton dira sa Barangay Benedicto Haro nga naapektuhan sang sunog. Makaupod naton sa aton nga pagbalik ang aton nga Information Officer sa Disaster Response Management Division sang DSWD6 si Sir Angelo Miranda. Mga abyan magabalik ang programa Balita Sosyal. Bantayi ang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Lunes tugtog Domingo. Radyo Pilipinas News. Upod kay Janelle Baclay. Iloilo Morning. Upod kay Emmy Rose Santiagudo kag Janelle Baclay. Balita, issue kag iban pa. Upod kay JP Hervas. Radio Journal. Upod kay Bing Babiona. Balita Sosyal. Upod kay Marian Grace Erenieta. Babae ka. Upod kay Marian Grace Erenieta. Tukib. Upod kay Mary Hope Torrechante. Bantay Banwa. Upod kay Paul Tarosa. Headliners Was. Upod kay Paul Tarosa. Youth Connect. Upod kay JP Hervas. Ang rehiyon karon, upod kay Mary Hope Torrechante kag Marian Grace Erenieta. Sports Zone, upod kay Volta Rosa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Nasa Manila. Miss Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of.
and with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura. It sure is. Now that's a quick look at Kultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, 1:32 sa hapon. Sa gihapon mga abyan, nagapamatik mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, as mentioned earlier no, sa aton nga pagpangalagad, subong nga hapon, istoryahan naton mga biyan no, ang kahandaan sa pilaman ka mga ahensya sang gobyerno sa sininga pagahiwaton nga 49th High-Level Task Force on Asian Economic Integration meeting diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Ang aton no nga kapulisan na handang-handa na no para sa siniman nga pag-ensure no sang seguridad sa mga bisita naton kag syempre kita man nga mga pumuluyo. Sa bahin mga biyan sa DSWD6 gin baidalo or gipasaka no sa red alert ang status sang aton nga regional information or Regional Emergency Operations Center sang DSWD6. Gani hibaloon nato no ano bala ang buot silingon kung yara na sa red alert ang status. Mga biyan, makaupo naton sa atong piya kaninya ang aton nga Information Officer sa Disaster Response Management Division sa DSWD6, si Sir Angelo Miranda. Sir Angelo, maayong hapon sa imo and welcome sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Yes. Sir, ang ato nga DSWD Regional Emergency Operations or Emergency Operations Center game pa idalom nato no sa or game pasaka naton sa red alert ang status. May we know sir ano abala ang buot silingon sini? Yes po. First in line with the 49 meetings ang high-level task force ASEAN Economic Integration. Especially here in the city, kita sa DSWD Office 6, in-activate nato ng ating Emergency Operations Center. First one to Regional Disaster Risk Reduction Management Council 6, Memorandum number 15, Series of 2026, kung sa DND pasaka natin ang status ng ating RDR FOC. At the same time, kitaman sa DSWD Office 6 through our Regional Emergency Operations Center in place man into red alert status. So good, gapon February 22 as February 28, 2026, during the whole duration sa ining 2026 ASEAN Summit. Sir Angelo, yes. Sir, siguro matawag kami sir sa liwat sir no, do hindi man namin ang aton nga connection, do magahod lang sa background naton but matawag kita sa dili madugay mga biyan no, o sa liwat kay Sir Angelo Miranda, ang aton nga Information Officer sa Disaster Response Management Division sang DSWD6. So as mentioned again na pasaka sa red alert ang status ng aton man nga Regional Emergency Operations Center in preparation sa aton nga 49th High-Level Task Force on Asian Economic Integration meeting diri sa aton sa syudad sang Iloilo. So gin-mention man ni Sir Angelo mga biyanong ang pagpasaka sa red alert status ng aton nga regional EOC ini matapos nga tingin pasaka man sa red alert status ang aton nga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kon RDRRMC sa Western Visayas. So ari nagabalik sa atong piyang kalinya si Sir Angelo Miranda. Sir, maayong hapon sa liwat sa imo. Yes, yes, sige. We place that on maybe a submitted office 6, Regional Emergency Operations Center,
to our red alert status to February 22 gapon sa 28, 2026 yung connection sa 2026 at yan sa akin. So, kung magsilig kita red alert ang atong Regional Emergency Operations Center under course ng mga number 15, isa pamaagi para maging mahigyan ang atong emergency preparedness and response measures for the said PM meeting that is in the city. And with that, ang atong mga QRT members or quick response team members kinaktivate pa natin still in the province, specifically those na ma-assign sa strategic locations here in the city, as well as those na atong mga identified hotels and places to be able to stay ang atong mga delegates, especially sa may venue sa ASEAN Summit here in the city. So the purpose na ginactivate natin ang ipahulat ng response team members basically in the province for them to augment sa atong coordination staff management or CCCL, especially yung preparing ng mga emergencies when tayo na natin payo pag any disaster. So at least kasi sa pangatong coordination staff management, especially at the team or CCCL team through our response state government to assist our delegates, especially pag-coordinate man sila sa LDS Secretary Emergency Operation Center through pag-monitor sa local situations so na sila assign in connections to the ASEAN meeting. Ang ilang mag-duty sa their respective areas para na-miss sa ilang operational function na may on-standby at may on-high alert in needs ng ating region sa assistance and support sa mga ating delegates, especially during the ASEAN Summit. Yes. Sir, with this, no, I believe, no, ang aton nga Regional Director, Sir Joselito Estember, recently, no, or kahapon, naghiwat man sang pagsinapol, no, sa aton nga DSWD 6 personnel man. So, ano ang mando, sir, sa aton nga Regional Director with this, no, nga pagpasaka naton sa red alert status? Ano ang iyang nga mando sa aton man nga mga personnel? Yes, first, the gapon na, and even before the week, nag-continue sa meeting natin together with the first Assistant Regional Director, C. Estember, and as well as the Assistant Regional Director for Operations, Mark Anthony and Priya. Of course, ang DRP, sa Response Management Division, continue sa meeting. Nag-conduct kita meeting, especially focus sa mga assigned to mga QRT members, pinasek natin ang course una, ang conditions ng weather, like weather, especially during this week, ay propose itong region state. Ang ASEAN Summit here in the city, pinacheck na natin ang additional priority, especially sa mga staff. Balikan natin mga biyan sa dili lang madugay, no, si Sir Angelo Miranda, ang atong nga information officer sa Disaster Response Management Division. So according sa iyan, no, nagmeeting not only, no, si RD Estember but also ang aton man nga ARD nag-upod man sa sininga meeting. Sige sir, padayon lang sir. Sige ma'am. Yes, as earlier, of course, even before sininga week na kina-host natin ang ASEAN Summit, nag-conduct kita sa series of meetings together with our Field Office Regional Director, C. Estember, as well as with our Assistant Regional Director for Operations, Ma'am Catherine Joy at Priya, discuss kung ano ang maging setup natin, ano ang maging paghanda at pag-ibuo natin in connection with the ASEAN Summit. So, unang na ginapamiting natin ang ating yung mga QRTs na ma-assign sa respective areas nila here in the city. Ina-check na natin ang functions and roles ng mga staff here in Disaster Response Management Division, especially sa operation, logistics, administrative preparations to ensure coordination
during this regional event, ina-check natin nga kung case man na mag-light ng tempo or Yes. tayo natin ipangayo in any case of emergency or disaster, may standby na staff na ready yung movement, not just here sa ato ng REOC, but of course sa mga strategic and designated areas sa ato ng mga QRT. And of course, isa yung kapaghanda kay not just disaster, Yes. this regional event kasi natililipon ang ato ng mga delegates, of course, mga very important persons nato na mga consuls, mga assistants, and of course, ang mga from other places na continue na sila sa pagtililipon, and of course, meetings. We have to make sure yun nga ang aton disaster response mechanisms are in place. This is one way to safeguard ang safety sa ating delegates, not just sa ating delegates, but of course sa ating host committee natin in Region 6, pag-focus ng Western Visayas during the conduct of the 2026 ASEAN Summit. Yes, and speaking, Sir Ange, no, of relief resources, no, hambagan ni mo ang DSWD ready anytime no nga responde no kung ano man ang magaluntad nga disaster. But speaking of standby, sir, nato nga mga relief resources, do we still have enough nga mga relief resources diri sa aton sa Western Visayas? Yes po ba? Of course, as partners sa ating disaster preparedness, kita sa Region 6, we have still sufficient standby preposition, relief, and of course, standby funds across the region. As of our latest report natin kagapon, mayroon pa kita sa nabilin na total of 144,836 na family food packs. We also have 23,339 ready-to-eat food items and 20,721 non-food items. All of these naka-strategically positioned sa ating regional warehouses and 69 repositioned sites LGUs natin across all municipalities in Western Visayas. And of course, we have a total standby fund amount to 146 million pesos po. Yes. And last week, sir, no, ang aton nga DSWD6 nagpalabot man sang bulig sa aton nung pamilya nga naapektuhan man sang sunog dira sa Barangay Benedicto Haro. May we know, sir, kamusta na ba no ang aton man nga pagmonitor sa kahimtangan sang aton dito nga mga affected families, and ano no ang mga assistance nga palabot man naton sa ila? Yes po, ma'am. Based in sa aton nga Dromit report number 3, this actually to about 8 a.m. Naka-record pa kita sa a total of 105 affected families or 370 persons sa Barangay Benedicto Haro, Iloilo City. And with this, meron pa kita subong na nag-stay nga 62 internally displaced families or 230 displaced individuals na nag-take shelter sa duwa ka open evacuation centers. Nagmayara man kita 43 displaced families or 140 persons coupled sa ilang mga relatives here in Iloilo City. And of course, yes po. Sige. Sir, bali mi ara makita no financial assistance kim palabot sa ila on top of our relief resources. Yes po, ma'am. Of course, coordination man sa aton here in Philippines 6, nagkapanagtag ang region sa cash assistance pagi sa AIX naton. They were provide meron kita sa we're able to provide cash assistance worth at 10,000 for totally affected totally affected in 75 and 5,000 pesos for before partially affected po, ma'am. Total sila is 79 ang worth sila is equivalent to 760,000 pesos po. Yes.
So on top of this sir, padayon man ang aton nga pag-monitor sa ila, ano pagino ang assistance nga aton man na ipalabot sa ila kay tino isa man sa gimpahayag sa DSWD nga buligan inino ang aton nga mga affected families tubtob nga makabangon sila. Yes, kumaka po. Of course, nakapag-discuss assistance natin, sige-sige ang pag-provide natin sa family food packs and other relief assistance. So today, wala naman actually kita may release additional assistance. Of course, bastante ng supply sa ilang actually sa evacuation center, naka-standby ito ng mga goods from DSWD. Of course, aside from mga relief assistance, wala man nag-utan bulig ang ato ng city government sa paghatag ng ilang relief assistance sa mga apektuhan nila ng mga pumuluyo. And of course, pag-decide naman dito, aside from sa assistance ng aton region, pagkitas aton sa city government, may nag-aalabot pa ng mga assistance from donation. So, at least kapag kami ka-grateful at kami nga nagdamo ka nagabulig nag-ugyon para mabuligan ang mga napektuhan sa siningason sa barangay Benedicto, ma'am. Yes. And lastly, Sir Ange, no, ang imong mabilin nga mensahe man sa aton nga mga tagpalamati subo nga hapon, no, especially sa aton man no nga pag-host ang isa ka meeting diri sa aton sa syudad sang Iloilo in line with our Asian Summit. Yes po. Of course, in line sa directives ng ating President Bongbong Marcos Jr., kagato ng DSWD Secretary Rex Gatchalian, pinaagi man sa directives ng ating Field Office 6 Regional Director Sirito G.S. Temper. Kita sa Field Office 6 DSWD nakastandby din, handa ng mga bulig sa necessary assistance, especially now na gina-host natin ang 2026 ASEAN Summit, and of course, siningap nagpo pagtilipon sa aton nga delegates kag economic leaders. Kita nag-upod man, we are one with them to ensure na smooth and safe ang pag-conduct nila sa meetings. This is also one way nila i-check kung naging successful pala ang ilang series of meetings, to check if Iloilo City is really one of the places na pwede na invest in the future to for safe ang ilang pag-abot medical safe man ang duration sa ilang region, sa ilang ASEAN Summit. So that's why kita nag-set place kita sa atong mechanisms, disaster response mechanisms and preparedness, because we are also hopeful na maging successful man ang ining pagtilipon through to 2026 ASEAN Summit here in Iloilo City. And of course, ang saman sa kalingang bilang ng mensahe sa aton ng mga officials, especially sa Commission Director, na handa kita nga magkabulig ang aton assistance na kay please get in kaso man ang magabot ano man ang disaster, mag-emerhensya, labi na kita sunog, especially now ang gabi init, Yes. sa man sa ginapangayo man is mag-coordinate sila sa ilang LGUs. Please make sure safety protocols man nga dapat yun nila observe sila mga panimalay, especially March na, of course, naton nga Yes. is a fire prevention month, no? So, way to ensure man ang safety sa pag-observe ng aton yung mga safety rules kung sa ating mga panimalay to ensure na safe kita kung maglakad kita, of course, pati kita na lakad sa mobilya na mga salaksakan para iwasan natin ng sunog na magkasing emergency. Yes. With this, Sir Angelo, madamo gid no nga salamat sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo no, sa pagpakigbahin no sang kahandaan sang aton man nga DSWD 6. Madamo nga salamat sir and maayong hapon. Yes, maayong hapon po. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Sir Angelo Miranda, ang aton nga Information Officer sa Disaster Response Management Division sang DSWD 6. So hambal ni Sir Angelo no sa paghiwat sang aton man nga Asian Summit diri sa syudad sang Iloilo. Gusto naton mga biyan ipakita nga kung ano man ang magaluntad no nga kalamidad diri sa aton sa Western Visayas, ready kita sa pagresponde.
kag nagabuylog gino ang DSWD para sa mangin madinalag-on nga ASEAN Summit sa Iloilo City. Huwaton mga ben ang 49 High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration meeting diri sa aton sa Iloilo City this week. So on the part no sang DSWD may mga naka-standby kita nga mga family food packs, non-food items kag ready-to-eat food items. Sama mga abyano sa gin-mention kaina ni Sir Angelo ang bulan sang Marso, Fire Prevention Month. So isama sa mga likawan nato ang sunog. Mabay pa no nga although kita no every year nag-remind diri sa Radyo Pilipinas Iloilo sa mga dapat ubrahon naton, especially antes kita magalin sa aton nga panimalay, switch off no ang aton dira nga mga gamit sa sulod sang balay antes ka mo magwa para nga safe layo sa sunog. Pero kay despite this reminder, ara gyapon kita sa mga incidents of fire. So kapay pahalong gid kita. Kag syempre no, let us cooperate sa pag-host man sang syudad sang Iloilo. Sa sining high-level task force sa ASEAN Economic Integration. Mga biyan ang aton nga Psych Task Group, Emergency Preparedness and Response, Regional Incident Management Team kahapon, February 22, nagsapol man. And as mentioned earlier, ang aton nga RDRMC6 yara man sa red alert status. Sa tanano naka-alerto para nga mangina madinalag-on ang aton nga host. This will reflect no sang aton nga safe no nga makapauli makabalik no ang aton nga mga bisita. It means no nga kita diri sa Iloilo City safe nga bisitahan sang bisan sin. Kabay pa let us all cooperate para sa sini nga madinalag-on nga host. Philippine Standard Time launa 54 sa hapon. Wala na kita sa nabiling nga oras sa aton man nga pagpangalaga. Thank you so much aliwat no kay Sir Angelo Miranda sang DSWD6. And thank you man no sa mga nagatutok subong nga hapon sa aton nga Facebook Live kag sa aton man nga radyo sa 585. Thank you man sa akong mga katuwang technical sa studio, Sir Vermor Aventura kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Bitita. Ako na lang gid mga biyan si Marian Grace Arenyata kag ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM.